Takot na ang kampo ni Sara Duterte kasi kailangan nilang mag-double time para pagandahin ang imahe ni Sara Duterte, palabasin na ang lakas-lakas niya, lalo na sa mga survey, dahil sigurado pong matatalo si Sara Duterte sa 2028. Yan ay kung hindi po siya ma-impeach. Pero bago po yan, shout out po muna tayo. Gusto kong i-shout out si Benjamin Prado na taga Chicago at si Maximo Magdalena na taga London. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating munting channel. Okay, paano ko po ba nasabi na takot na itong kampo ni Sara Duterte sa paparating na 2028? Unang-una, kung hindi ka ba naman nagpapakita ng takot, bakit ganito kaaga pa lang, nagdeklara na kayong tatakbo sa 2028? Hindi po ba? Yan ay senyalis ng kayo ay natatakot. Kailangan nyo ng mangampanya kagad ng ganito kaaga, mag-mind conditioning, at itanim sa isipan ng taong bayan na si Sara ay unbeatable, na siya ay malakas, na maganda ang kanyang performance, malaki ang tiwala ng taong bayan sa kanya, at kung ano-ano pang ginagawa nila para ikondisyon ang isipan ng tao na malakas si Sara Duterte at walang makakatalo sa kanya sa 2028. Pero ngayon pa lang nagkakanda kumahog na sila para pagandahin ang imahe ni Sara Duterte. O hindi ba yan ay senyales ng pagkatakot na hindi sila manalo sa 2028? So kung papansinin nyo, nung nagdeklara si Sara Duterte na tatakbo sa 2028, double time po ang mga DDS na magpakalat ng kung ano-anong fake news para lang palitawin na malakas si Sara Duterte. Sabagay, hindi pa naman siya nagdedeklara Panay na ang pagmamind conditioning. Pansinin niyo, ilang survey na ang lumabas na ang taas-taas ng survey ni Sara Duterte. In fact, meron na naman pong lumabas na bagong survey at ito ay galing sa Publicus Asia na nagsasabing ang trust rating ni Vice President Sara ay 31% at ang kay BBM ay 14%. Nasabi tuloy ni Rowena Guanzon, paano mananalo ang candidate ni BBM? Dadayain nila in 2028. Naku! Mukhang baliktad siguro ang mangyayari, Guanzon. Kaya nyo pinalilitaw na malakas si Sara Duterte at kung ano-anong klase mga survey na nagsasabing mataas si Sara, para nga naman pag siya natalo sa 2028, sasabihin ninyo, dinaya. Pero teka muna, sino po ba ang may-ari at CEO ng Publicus Asia? Walang iba kundi ang DDS na si Malu Tiquia. Uy, tandaan niyo, napanood niyo ba yung interview kay Tiquia nung sinabi niya hindi daw siya DDS? Teka muna, bakit ba ang dami mga DDS na nagsasabi na hindi naman daw sila DDS? Pero 1,000,000 pa lang ang layo, amoy DDS na sila. So ito pong Publicus Asia, ang may hawak po niyan ay si Malu Tiquia. Hindi nga ba si Sara Duterte panay ang banat kay President Bongbong Marcos? Ang style ng mga DDS, maliitin natin ang gobyerno ni BBM para maniwala ang taong bayan na walang kwenta si Bongbong Marcos. Sabi pa naman ni Sara Duterte, wala pong sinseridad yang si BBM sa kanyang trabaho. Naku, look who's talking. Nakakakilabot naman itong mga sinasabi ni Sara Duterte, no? Sabagay, lahat po ng lumalabas sa bibig ni Sara Duterte, bumabalik po sa kanya. Nababack to you kay Sara Duterte. Wala daw sinseridad si BBM sa kanyang trabaho. Nakita niyo na ang ginagawa ni Sara Duterte. Imbis na magtrabaho, patunayan sa mga botante, yung mga nililigawan niya ngayon. Dahil ngayon pa lang nanliligaw ng mga botante yan Magtrabaho ka naman. Paano ka paniniwalaan ng taong bayan kung ganyan ang pinapakita mo? Imbis na magpasikat ka at patunayan mo that you are worth to be the president, puro paninira ka Minamaliit mo ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi naman kayo nagtatagumpay. Lahat na lang ng paraan ginawa nyo na para pabagsakin si BBM. Pero, bigo kayo. Kaya ngayon, doble kayod kayo. Dahil kung talagang malakas si Sara Duterte, matagal nyo nang napabagsak si President Bongbong Marcos. So ngayon, kahit na malayo pa ang 2028, kailangan nyo nang mag-double time. Kailangan maglabas na kayo ng mga fake surveys tulad itong sa Publicus Asia
na ewan ko ba, bakit kailangan paghambingin? Iba ang trabaho ng presidente, iba ang trabaho ng vice-presidente. Pero siyempre, kailangan nilang pakita sa taong bayan na ang lakas ni Sara Duterte na walang makakatalo sa kanya. At kapag natalo siya sa 2028, dinaya siya. So ngayon pa lang, minamind conditioning na ng mga DDS kasama na si Rowena Gonzon, ang mga Pilipino, na kapag hindi nanalo si Sara Duterte sa 2028, dinaya siya. Tandaan niyo po yan. Yan ang palalabasin nila na dinaya si Sara Duterte. Obvious naman na mahina eh. Kung talagang malakas si Sara Duterte, tulad ng lagi kong sinasabi, kahit na last minute na siyang mag-declare na siya itatakbong presidente, mananalo at mananalo siya. Hindi na kailangan ng ganito karaming pakulo. Dahil kung talagang mananalo ka, mananalo ka. So, yun ang takot ng mga DDS. Kailangan nilang mag-double time. Kailangan nilang lasunin ang isipan ng taong bayan na malakas si Sara Duterte na walang ibang ginagawa kundi ang siraan si President Bongbong Marcos, mang-gaslight, mang-maliit, na akala mo naman siya ay perfect. Ang dami na nga natin napanood ng mga interview ni Sara Duterte. Kahit na ako, wala pa ako napanood na magandang interview o speech ni Sara Duterte. Madalas nga scripted na yung binabasa niya, palpak pa. Para siya naglo-loading, talaga matutulala siya, iisipin niya kung ano yung susunod na sasabihin niya. Di lalo na yung unscripted. Yung walang sinusunod na script. Tapos ito ang gugustuhin yung maging presidente. Ito ang ihaharap nyo sa international community. At kung si President Bongbong Marcos walang sinseridad, ano ang tawag sa iyo, Sara Duterte? Pa-abroad-abroad ka na lang. Nasaan yung sinseridad mo sa trabaho mo? Again, back to you. At napansin nyo ba, habang nalalapit yung petsa ng impeachment process ni Sara Duterte, ang dami ng lumalabas na intriga. Hindi nga ba lumabas yung 18 ex-Marines? Itinapat pa nila one day before the EDSA Revolution Rally. Nagtagumpay ba sila? Lumabas ba ang taong bayan para mag-rally sa EDSA para pabagsakin si Bongbong Marcos? Hindi. Ibig sabihin, walang naniwala dito sa 18 ex-Marines na to, kundi yung mga DDS dahil sila ang gumawa niyan. Sila ang nagplano niyan. Timing na timing, di ba? Nilalabas nila ang mga intriga ngayon. Dahil yung una, yung hearing ng charges against former President Rodrigo Duterte at itong impeachment case ni Sara Duterte. Kaya kanda kumahog ang mga DDS na maglabas ng issue para maiwasan ang taong bayan na mag-focus sa impeachment ni Sara Duterte. So, lumabas itong mga 18 ex-Marines na to. Tapos nagpahayag din ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at sila ay natatagalan na bakit hanggang ngayon hindi pa nare-resolba ang flood control scandal. Para ba namang napakadaling gawin na ma-resolve kagad ang mga anomalya sa flood control? Si Rodrigo Duterte nga nalaman niya na may anomalya sa flood control. May ginawa ba siyang hakbang? Wala. Bakit hindi batikusin ng INC? Ito na nga at gumugulong. Magtatanong kayo, bakit walang nangyayari? Meron naman Kaya lang ang gusto ni President Bongbong Marcos, dumaan talaga sa due process, hindi katulad ng mga DDS. Nagsalita lang yung 18 Marines, ang gusto nila mag-resign daw lahat ng mga binanggit na pangalan nitong mga marinong ito. Ganun na lang basta-basta. Pinagbintangan ka lang at wala pa silang naipapakitang prueba, mag-resign na daw. Bakit hindi niyo sabihin kay Sara Duterte yan? Samantalang kay Sara, bulto-bulto yung mga ebidensya. Bakit hindi niyo kino-call out na mag-resign si Sara Duterte? Selected kasi kayo. So until such time na hindi napapatunayan ng mga ex-Marines itong mga kanilang bintang, hearsay po lahat yan. So yun na nga, ex-Marines, tapos Iglesia ni Cristo nagsalita, para bang kayang-kaya nilang resolbahin kagad. Pero teka muna, bakit ba ang INC very keen dito sa flood control scandal na to? Bakit hindi nila punahin si Sara Duterte? Ang dami nang lumalabas. Ilan na yung impeachment complaint? May mga kaso siya. May mga aligasyon na tinatakbuhan at ayaw sagutin ni Sara Duterte. May narinig ba tayo kahit na isang pagpuna ng Iglesia ni Cristo kay Sara Duterte? So, yun na nga. Ito mga DDS, dapat nilang maliitin lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, ng mga tauhan niya, ng kabinete niya, ng mga opisyalis ni Bongbong Marcos. Kailangan nilang sirain lahat ng reputasyon. Bakit? Hindi niyo ba nakikita mga DDS? Kung anong klaseng pamumuno ang mangyayari kung si Sara Duterte ang mauupo. Tulad itong si Harry Roque.
Nung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang kanyang ideal 2028 presidential candidate kailangan isang taong nakakaunawa sa ekonomiya. Banat ba naman ni Harry Roque? Nagsalita ang high school graduate at college dropout. Oy, Harry Roque, yung sinasabi mong high school graduate at college dropout ay presidente ng Pilipinas. Ikaw, sikat na abogado, pero pugante, hindi makauwi ng Pilipinas dahil takot harapin ang mga kaso mo rito? So kahit nasabihin nyo pa na high school graduate si Bongbong Marcos o sige na nga, college dropout pa, sino ba ang presidente natin ngayon? Yung high school graduate na yan at college dropout. At sa sobrang pagkadesperado ng mga DDS na dapat matanggal ang balakid para manalo si Sara Duterte sa 2028. Dahil tanggapin man nila o hindi, si Bongbong Marcos ang pinakamalaking balakid kay Sara Duterte. Double time na nga sila sa paninira Dahil lahat na ng paraang ginawa nila, hindi sila nagtatagumpay. So ngayon, nakakita sila ng issue. Yung pong nagkasakit si President Bongbong Marcos ng diverticulitis, kung ano-ano na ang mga naglabasan itong mga DDS trolls. Kesyo rest in peace. Kesyo namatay na daw si President Bongbong Marcos. Kesyo tagumpay na naman daw yung wish ni Caro David. At kung ano-ano pa. Nung isang araw, naglabas na naman ng peking news itong mga DDS na sinugod na naman daw si President Bongbong Marcos sa St. Luke's. Yung isa dyan na DDS na ang hilig magpakalat ng fake news, dinala na naman daw si Bongbong Marcos sa St. Luke's. Magpakita na naman daw ng pruweba na buhay pa. Fake news pala. Hindi po totoo na sinugod si President Bongbong Marcos sa St. Luke's. So nagsalita naman tong isang attack dog ng mga Duterte, si Lorraine Badoy. Dr. Lorraine Badoy. Tanggalin nyo na nga yung mga nakadikit sa pangalan ninyo dahil kayo ay kahihiyan sa mga profesyon ninyo. Sabi ni Badoy, sorry, hindi si Bangag yung nasa St. Luke's. Bukas uli, dasal tayong mategi na ang putang inang yan. Totoo kaya sinabi to ni Lorraine Badoy? Pero I tend to believe. Kasi may nakikita kong mga live na mga statement ni Badoy kung ano-ano po talaga. Ako ang nahihiya sa sinasabi ni Badoy, considering na doktor pala to. Ano po bang klaseng doktor si Badoy? Hindi ko alam Pero for a doctor na magsalita ng mga ganung narinig kong sinabi ni Badoy, lalo na nung kasagsagan nung fake sex scandal. Hindi ko lang kasi nakopya yung video yun nung sinabi ni Badoy na very graphic Talagang bastos. Magtatanong katuloy, ganito ba kabaho ang bunganga ni Badoy? So ito, malamang talagang sinabi ni Badoy ito, na bukas uli, dasal tayong mategi na ang putang inang yan. So nakita nyo na, ninormalize po kasi ni former President Rodrigo Duterte ang pagmumura, na okay lang ang pagmumura. Kung mapapansin niyo, bibihira lang, ilan-ilan lang ang mga DDS vloggers na hindi mo mariringgan na nagmumura. Aaminin ko, may napapanood din ako mga BBM vloggers na nagmumura na hindi ko magagawa kahit na gustong-gusto ko na rin murahin itong mga ito. Then below the belt na po ang pinagsasabi nila. So itong mga BBM vloggers na nagmumura na malulutong din ang murang pinapakawalan ay dahil kailangan naman magkaroon ng katapat itong mga bastos ng mga DDS vloggers na to. Alangan naman sila lang ang mura ng mura. Kung murahin nila si President Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang. So, yung hindi ko nagagawa, bayaan natin na itong mga bata-bata pang mga BBM vloggers na balikan ng mura itong mga palamurang DDS vloggers na to. Dahil sa ginawang normal ni former President ang pagmumura. So, pansinin nyo itong mga DDS, madalas sa kanilang mga statements may kasama pong mura. So, asahan po natin, habang papalapit yung matagal pang 2028 elections, talaga pong magdo-double time itong mga DDS sa paninira, pangmamaliit sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil kung papansin niyo, lahat ng nakakabit kay President Bongbong Marcos, lahat ng mga tauhan ni BBM, sinisira ng mga Duterte. Hindi nga ba't sinabi pa ni Salvador Panelo, bilang na ang mga araw ng administrasyong ito. Yan po ay sinabi niya nung lumabas yung 18 ex-Marines. Pero teka muna, hindi po ako abogado. Pero hindi naman po yata basta-basta maniniwala ang korte sa mga haka-haka o chismis lang.
Hindi ba dapat sila ay manumpa? Maglabas sila ng sworn statement? Hindi ba dapat sarili-sarili nila ang sworn statement nila? Hindi yung isang sworn statement, sama-sama na silang 18? Ibig sabihin, galaw ng isa, galaw nilang lahat, sabay-sabay? Expect pa rin po natin na maglalabasan pa ang maraming fake surveys na nagsasabing ang taas ng rating ni Sara Duterte. Expect pa rin natin ang mga pangungutya ng mga DDS, ang mga pananakot ng tulad ni Lorraine Badoy na binantaan yung mga pipirmang kongresista na ma-impeach si Sara Duterte. Nako, mga kongresista kayo, matakot na kayo. At kapag nanalo si Sara Duterte, tapos ang karir ninyo. Ang tanong, mananalo ba si Sara Duterte o makakatakbo ba siya sa susunod na eleksyon? Kayo po, sa palagay ninyo, ito bang pagdeklara ni Sara Duterte ng ganito kaaga na siya ay tatakbo sa pagka-presidente sa 2028 ay pagpapakita ng lakas o takot? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.